What up 18 no? So ngayon manonood tayo ng updates kami regarding sa ating Mahalima no. Pero sa ngayon mag-focus tayo kay Felip no kasi umuwi daw si Felip sa Pagadian which is his hometown no. Dito nagmula si Ken no, dito siya pinanganak no, as in talaga. Correct me if I'm wrong kung dito talaga siya pinanganak or ano. Pero ito yung hometown niya talaga, dito siya lumaki talaga as in no. And makita natin yung kung paano yung arrival niya, kung paano siya tinanggap ng mga tao no. And yun nga, I've heard na magpe-perform daw siya sa isang ano no, parang I don't know kung ano klase siya, pageant or what, ano no. Ito pala, Miss Zamboanga no. Actually na-click ko na to, na-click ko na siya. Ito yan, kita ko lang mga snippets na may full performance. Panoorin nyo lang to kay Miss Ona, may full performance siya rito. Nabuti na na-record ni Miss Ona. Parang haranarin niya raw yung mga shoutout naman sa kanila na syempre napakahirap ma-pull off yan, lalo na tight ang schedule nila. And ngayon kasi di ba pahinga sila no. And shoutout kasi pinagbigyan ni Felip ang kanyang hometown no. So ayun, ayoko nang patagalin pa to. Gusto ko nang panood ng mga updates kay Felip. So without further ado, let's all watch this. Yan na. Felip dinumog sa pagdating sa Pagadian para sa Miss Zamboanga del Sur 2023. Yan, Miss Zamboanga del Sur. Ang hilig talaga ang hilig talaga sa sleeveless ni Felip no. Ayan So ayun na siya, tingin pa tayo ng ibang updates regarding sa kanya no? Favorite niya yung cup na yan no? I don't know why. Felip, dahil ko nakita sa kanya yung cup na yan. Relax na muna sa home province bago pa ang Miss Zamboanga del Sur 2023. Marami pa to. Nakakatuwa lang kasi sobrang may kita mo kay Felip yung mukha niya, yung mata niya, talagang nag-e-enjoy siya sa pagtanggap sa kanya sa Pagadian talaga as in. So, syempre hometown niya to. Kahit ako Pag napunta ako sa hometown ko, even though na malapit lang naman siya, na, which is yung Dasma Cavite na. Pag pumunta ako sa village namin as in, na feel ko yung presence, na feel ko yung yung ambience na andun ako nung magkabata ako. Tapos pag dumadaan ako sa mga lugar na pinupuntahan ko, like pauwi ako doon, and yun, mga dadaanan na miss ko yung moments na yun, as in na kami. So, I think ko, ito yung na-feel ni Felip ngayon, yung ganong klaseng feeling na-feel niya ulit yung pagkabata niya, and then yung amoy, syempre, ng hangin ng probinsya. Iba kasi yung amoy ng probinsya, yung hangin talaga, yung simoy ng hangin. Dito kayo sa Metro Manila, alam niyo naman, medyo polluted na. Pero pag dyan, napaka-fresh air lang, ang daming puno. So, talaga, tingin pa tayo. Kami adalah dari kumpulan SB19. Pops teaching me some Indonesian words for the Round Festival. Dari kumpulan SB19. Ken bonds with parents while in Pagadian for Miss Zamboanga del Sur 2023. We all know sa Mahalima si Ken ang madalang ang makita ang pamilya dahil nasa Mindanao ang mga ito. Kaya nang may event ito sa Pagadian, Zamboanga del Sur, ay naging way na din ito para makapagbanding sa pamilya. Ayun no. Explain ko lang sa inyo, napakahirap din pala ng sitwasyon ni Ken no? Kasi not comparing, pero syempre may ko-compare ko talaga siya sa ibang members no. Si Stel talagang yung family niya nasa around lang talaga no? Nasa, sabihin natin Luzon. Si Pab, correct me if I'm wrong pero si Pab nasa Luzon din yung parents niya.
or si Josh, ganun din yata, no? Correct me if I'm wrong. And then si Justin, ganun din, no? Ang mahirap ang sitwasyon dito is si Ken, no? Kasi yung family niya talaga is nakabase talaga sa Zamboanga del Sur, sa Pagadian, no? Napakahirap lang ng sitwasyon na yun. Siyempre, mahirap yung mag-isa kasi isang tahanan, no? Tapos, alam mo yun, yung presence ng magulang mo, no? Na talaga mag-crave ka talaga, no? And, ayun, para sa akin, napakagandang opportunity nito na makapunta si Ken sa kanyang hometown at the same time makasama niya ang kanyang family, no? And ayun lang, napakagandang nangyari to, no? Even though na break nila. Para sa akin, para pahinga na rin ni Ken to, no? Ito yung event niya rito sa Pagadian, no? At the same time, parang ano rin to sa kanya. Parang segue para makasama niya ulit ang kanyang family bonding na. Ang disadvantage lang nito is maniwala kayo sa akin, pag lumabas sila, like nag-mall sila or naggala sila or kung saan man sila punta, is hindi parang hindi siya makaano ng maayos. Kaya syempre kailan si Philip, no. Lang yung disadvantage nito pagdating dito sa mga ganitong klaseng bagay, no. Pero ang mahalaga is nakasama niya ang kanyang family, no. Let's go. Panoorin ang videong ibinahagi ni Ken. Apa kabar Indonesia? Kami adalah dari kumpulan SB19. Dari kumpulan SB19. Malibig lagi niyang utok ko. Semoga kamu ada di dalam keadaan. Si Philip pala mismo nag-video. Dalam mo sa mayong panglawas. Oh. Kita harus berhibur pada malam ini. Buat pembingung-bingung, menghadapi Jangan ragukan cintamu, sayang percaya apa kata. Jangan ragu pada cintaku. Ayo berdua dalam rumah. Jawab sayang apa kabarmu? Di sini ada dengan kamu. Ku harap cinta. Ako din Philip pag my day, no? Para alam mo yung feeling na parang nalimutan niyang naka-on yung cellphone niya. Parang ganyan niya yung feeling, no? Pero may kita mo din na pinapakita niya na hindi kailangan ng kung ano man, kumbaga parang kahit ganyan lang. Napaka-unique niyang tao mag my day. Napaka-unique niyang tao mag my day talaga, kasi nakakatuwa to si Philip. May kita mo rito yung pagka-miss niya talaga, yung pag-crave niya sa family niya, and syempre sa Pops ba is his father or baka lolo niya. Kasi may ganun eh. May Pops tawag sa lolo niya or Pops sa tito niya or what. Pero tingin ko sa tatay niya to as in. Ito, nuturuan siya ng Indonesian words, no? So, ito, sana makita pa tayo ng updates pa regarding kay Philip, no? Kay Ken, no? Kung paano siya, ano pang mga ganap niya dyan, na ginawa niya dyan. I think may kita natin yun sa kanyang account mismo, no? And ayun, sana makita pa tayo ng updates regarding kay Philip, no? And I'm very sure na makikita pa natin yung mga bagay na hindi natin nakikita kay Ken, no? Kung paano siya mag-enjoy with his family. Sana mag-vlog siya, no? Pero correct me if I'm wrong kung nag-vlog ba si Ken, no? Kasi ang alam ko pala nag-vlog sa kanila is si Stel. Tapos si Ja, alam ko nag-vlog din. Si Josh kasi nagsi-stream ng game eh. Si Pablo, I don't know. Pero si Ken, I don't know din, no? Pero ayan, sana mag-vlog. Kahit yung mga snippets lang, oh. Makita lang natin yung mga update regarding kay Ken. And syempre sa Mahalima, no? Si Stel kasi ngayon, alam ko busy talaga siya, lalo na sa The Voice Generation, no? And si Pablo, alam ko maraming hinahain yan na kung ano sa pagdating sa ikabubuti ng SB19. And then si Ja, alam ko ano yan, kumbaga may ginagawa rin yan. And then to si Josh naman, sa gaming side siya, I think, no? Doon siya. And ayun, kung meron ka pa, comment the bell or message nyo ka sa Facebook page ng Point to Ped. So this is Point to Ped signing out. Peace! That's G.